We are still in our Bible study series. Meron pa maganda. Breaking Doubts. Everybody say Breaking Doubts. Mag-aaralan po natin sa gabing ito ay ang pangalawa sa pinakahuli. Pangalawa sa huling lesson. So this is the second to the last lesson of our Breaking Down series. Next Friday po ay ang final lesson na ng buong series. And then after anniversary, yung Friday after anniversary ay bagong series na po tayo. At meron tayong bagong pag-uusap. But tonight mga kapatid ay tutuloy po natin ang ating Breaking Down series. We are now on the chapter 11. Pinag-uusapan pa rin natin yung tanong na is Jesus God or man? Si Jesus ba ay Diyos o tao? Nasa pangmanit na parte na po tayo ng katanungan ito. Sa marami pong pag-aaral ay natutunan natin na si Jesus ay tunay na Diyos. He is fully God. He is 100% God and He is also 100% man. Yun po ang sagot sa tanong na yan. Si Jesus ba ay Diyos o tao? Ang sagot dyan ay oo. At oo. Si Jesus ay Diyos. Si Jesus din naman ay tao. Our Sunday school lessons, all of them, lahat po ng ating pag-aaral ay they are inspired by God through the book, which is the Bible. Alam niyo po yung commercial dati ng sneakers? Sino yung mahilig dito sa chocolate? Amen. Meron dati commercial yung sneakers, alam niyo yung chocolate na sneakers. Meron siyang commercial dati na you're not you when you're hungry. You are not you when you're hungry. Hindi ikaw kapag gutom ka. Sino dito yung hindi siya yung siya kapag gutom siya? Na siya yung dating mabait pero pag gutom siya, magagalitin. Right? Amen? Sabi ng commercial na yun, you are not you when you are hungry. Alam niyo po, sa totoo lang, totoo yun. Kapag ba yung commercial na yun? You're not you when you're hungry. Nakakatawa yung mga commercial na yun eh. Maraming commercial series yun eh. Nandun pa si Rowan Atkinson, yung si Mr. Bean. Martial artist siya, pero dahil gutom siya, ang tingin sa kanya ng mga tao, Mr. Bean, kasi yung galaw niya, hindi magaling. Amen? Yung isa naman, football player siya, pero dahil gutom siya, ang tingin sa kanya ng mga tao ay parang lolo siya. Amen? Kasi nga, mahina daw tayo kapag hindi tayo nakakain. Alam niyo po sa pagiging Kristiyano, you are not you without praying and reading the Bible. Ang Kristiyano, hindi Kristiyano kung hindi niya pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Bakit? Dahil ang salita ng Diyos ang tanging pagkain ng kaluluwa ng tao. For a man to survive the spiritual battle in life, para sa isang tao na mag-survive sa labanang spiritual sa mundong ito, wala siyang ibang kailangan kundi lamang ang salita ng Panginoon. At of course, ang pananalangin. Amen. Kaya nga sa early chapter ng ating series, I believe that is in the second chapter, pinag-aralan natin yung is Bible reliable? Ang Biblia ba ay reliable o kapagkakatiwalaan? Pag-usapan natin doon na totoo nga ang Biblia for all many years, mga kapatid, for many thousands of years, ito ay nag-survive in the test of time. At ito ang tanging libro na nagdadala ng katotohanan. The Bible reveals the truth because the Bible reveals Jesus, who is the truth. Kaya nga sa ating pag-aaral sa gabing ito, it is just a reminder from me, mga kapatid, humbly reminding us na maigit kong pag-aralan natin ang salita ng Panginoon dahil importante ito sa ating buhay. Ang Kristiyano hindi magsusurvive sa pakanta-kanta lang. Amen. Ang Kristiyano hindi magsusurvive sa papuspos-puspos lang kapag Sunday. Kung hindi niya alam ang salita ng Diyos, kapag meron nang dumating sa kanya na magsasabi ng ibang katuruan at maling katuruan, madadali. Napakadaming maling katuruan ngayon. Kung nabalitaan niyo yung mga nakalipas ng mga religion, actually they're not religion, they are cult. Kulto yung dinala niya yung miyembro niya doon sa tuktok ng bundok at sabi niya, darating na ang Panginoon, uminom tayo ng lason. They are around hundreds of people na namatay doon sa tuktok ng bundok dahil sabi ng leader nila, sabi ng Diyos sa kanya ay uminom na sila ng lason dahil parating na ang Diyos.
Now, if you do not read the Bible at kung hindi mo sinisik ang katotohanan ng Biblia at ang Kristyanismo para sa iyo ay pagkanta lang tuwing Sunday at tamad kang mag-aral ng salita ng Diyos, well, you will not survive. Hello? Because the Bible, the Word of God, ay yan ang ating pagkain, mga kapatid. Yan ang pagkain ng ating mga kain. Tama, hindi tayo maramihan ng Bible verse pagdating sa langit. But, reading the Bible is like eating food. Kapag hindi ka kumakain, manlalambot ka. Wala kang lakas. Ano sabi ng Joshua 1:8? Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag aalisin sa iyong bibig, kundi ito ay iyong pagulay-gulayan araw at gabi upang iyong pasunod ang ayon sa lahat ng nakasulat dito, sapagkat kung gayon iyong pagiging buhain ang iyong lakad at magtama ka ng tagumpay. Sa buhay na ito, ang tanging tagumpay lamang ay nasa salita ng Panginoon. 2 Timothy 3:16, the Bible says, lahat, everybody say lahat, lahat, hindi namimili ito sa Roman. Hindi lang palagi, nothing is impossible with God. Hindi lang palagi, I can do all things through Christ who strengthens me. Dapat lahat, kapatid, pati yung mga pagsuway, bakit? Sabi ng Bible, ay kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway. Hello? Pag ang gusto mong encouragement lang pero ayaw mong masaway, hindi ka Kristiyano. Hello? Pag nasasaktan ka, pag sinasaway ka, tama naman galing sa Biblia, hindi ka Kristiyano. Why? Dahil ang Kristiyano, tinatanggap lahat. Ang pagiging Kristiyano, hindi buffet na kung pipiliin mo lang yung gusto mo. Ang pagkain ng Kristiyano, yung hinahapag sa'yo, kakainin. Nung bata tayo, ako gusto ko lagi hotdog kaso, ang ulam, ang palema may ito. Sabi ni Mama, kung anong nasa hapag, yan ang kakainin. Ganon din ang Biblia. Sa pagtutuwid, sa likong gawain at pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Upang ikaw at ako, ang lingkod ng Diyos, ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Lahat magsabi, lahat ng handang makinig sa gabi nito, magsabi, praise the Lord. Praise the Lord. So again, ang ating pag-aaralan ngayon is Jesus God or man. Napag-usapan na natin tunay nga si Jesus ay Diyos. Tonight, pag-uusapan natin yung dalawang terminology. Alam ko na rinig nyo na ito dati. Yung Son of God, everybody say Son of God. At saka yung everybody say Son of Man. Amen. Pag-aaralan natin yung dalawang yan, and later on, pag-aaralan din natin yung purpose, yung dahilan, kung bakit naging tao ang Diyos. Now, let's see Son of God. Ang Son of God, this term emphasizes the divine nature of Jesus. Everybody say divine nature. And the fact of His virgin birth. Ang sabi ng Luke chapter 1 verse 35, sa natin makikita yung term na Son of God. Luke 1:35, the angel answered, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. Kinakausap dito ng anghel, no? Si Mary. So, the Holy One to be born, si Jesus, will be called the Son of God, anak ng Diyos. Now, pag sinabi natin Son of God, anak ng Diyos, alam niyo po, yung term na Son of God, hindi lang kay Jesus yan sinabi. In fact, yung mga anghel, they are also called Son of God. Yung mga anghel po, sila po ay tinawag na anak ng Diyos. Job chapter 13 verse 7, when the morning stars sang together and all the sons of God, yung mga anghel, no, shouted for joy. Similarly, so yung mga anghel tinawag na sons of God, pati si Adan. Everybody say Adan. Sino si Adan? Ang unang nilikha ng Diyos doon sa anong hardin? Eden. Hindi yung nilalagay sa spaghetti, no? Cheese yun. Alright? Si Adan, mga kapatid, ay tinawag din anak ng Diyos. Son of God din siya. Which was the son of Enos, son of Seth, son of Adam, which was the son, small letter S. Siya po'y anak ng Diyos. Even you and me, tayo rin po, mga kapatid, no, na naglilingkod sa Diyos, tayo tinawag ng mga anak ng Diyos. We are also called sons of God or children of God. Romans chapter 8,
For as many as led by the Spirit of God, silang mga puspos ng banal na Espiritu ang tawag sa atin ay sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, to fear, but we have received the spirit of adoption, no? Tayo inampun, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children, we are the sons and daughters of God. So ang mga anghel tinawag na sons of God, si Adan tinawag na son of God, tayo tinawag tayong sons and daughters of God. Ang tanong, anong pagkakaiba ng anghel ni Adan natin kay Jesus na tinawag din na son of God? No. Ano kayang pagkakaiba natin doon sa pagiging son of God ni Jesus? Yung kay Jesus, mga kapatid, alam natin sa chapter 3, verse 16 ng John 3:16. Babalik ko ha. Sino makakapag-quote ng John 3:16? Amen. Maliban kay Tita Tessa, kapuan na yun. Valedictorian natin yan dito eh. Sa mga yun. John chapter 3, verse 16. The love verse. Si Brother Carl, try natin si Brother Carl. Carl, happy birthday. Anong John 3:16? He gave His only. Amen. Praise God. Kay Jesus, tinawag siyang only begotten. Everybody say begotten. Ulit, everybody say begotten. Only begotten Son. No one in the Bible was called His only begotten Son. Walang ibang tinawag na begotten Son ng Diyos sa Bible, maliban kay Jesus. Praise God. Ano ba yung ibig sabihin ng begotten? Hindi ito yung palamunin, no? Begotten yan, no? Hindi siya yun. Yung begotten, mga kapatid, no? Ang Greek word niya, nanggaling sa Greek word na monogenes, pertaining to being the only one of its kind within a specific relationship. Only one of its kind. One out of one. Wala nang iba. Ibig sabihin ng begotten, mga kapatid, ay nag-iisa. Everybody say, nag-iisa. For example, sa Hebrews chapter 11, verse 17. Ang sabi ng Bible, sabi ng Hebrews 11:17, by faith, Abraham, when he was tried, he offered Isaac, and he that had received the promises offered up his only begotten son. Tignan nyo, sabi ng Hebrews 11:17, si Abraham daw, inalay niya ang kanyang only begotten son. Pero alam natin na si Abraham, mga kapatid, ay hindi lang naman si Isaac ang kanyang anak. Hello? In fact, nagkauna siyang anak kay Hagar, na ang pangalan ay Ishmael, na siyang founder ng Islam. Mga Muslim. Came from Father Abraham. Hello? At pagkatapos niya kay Hagar, nagkaanak siya kay Sarah. Yun ay si Isaac. Pero pagkatapos niya kay Sarah, nagkaroon din siya ng kanyang mga anak doon sa kanyang mga aliping iba. Marami pa po siyang ibang anak na lalaki. Pero ang sabi ng Bible, si Abraham inalay ang kanyang only begotten son. Sinungaling ba ang Biblia? Hindi. Pero bakit sinabi ng Biblia na si Isaac lang ang tanging nag-iisang anak ni Abraham? Bakit? Kasi kay Isaac lamang po tinupad ng Diyos yung kanyang pangako kay Abraham na siya ay magiging ama ng maraming bansa. Dahil kay Isaac galing yung dalawang, si Jacob at si Esau. Amen. Jacob and Esau are the first
twins. Galing kay Isaac. At galing kay Jacob, nakipag-wrestling sa anghel, naging Israel na siyang bayan ng Diyos. Hello? Are you with me? So si Isaac, hindi lang siya yung anak ni Abraham, pero tinawag siyang only begotten son. Why? Because the promise of God for Abraham is upon Isaac. Ganun din kay Jesus. The promise of God for salvation is in Jesus Christ. Hello? Maraming sons of God, maraming anak ng Diyos, pero tanging kay Jesus lamang na ibigay yung pangako ng Diyos na siyang magliligtas ng sanlibutan at tutubos sa kasalanan ng tao. Hello? Mga Kristiyano, mga anghel, lahat ng tao pwede tawagin children of God as long as na maglilingkod sila sa Panginoon. Pero hindi lahat ng tao tatawagin sa children of God. Naniniwala ba kayo na lahat ng tao kahit hindi naglilingkod kay Lord, anak ng Diyos? Hello? Kasi meron din sinabi yung Bible na they are the sons of perdition. Mga anak ng pagtatakwil. So hindi lahat anak ng Diyos. They are created by God, but only those who are led by the Spirit. Mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng Diyos at merong puspos ng Espiritu ng Diyos, they are the only ones who are called children of God. Hello? So when we say begotten Son of God, it means nasa Kanya ang pangako. Siya ang may dala. Si Jesus sa Kanyang pagkatao, dala-dala niya ang pangako ng Diyos na ang Diyos ay magliligtas at magpapakilala sa Kanyang mga. Tamakpakan natin si Lord. Do not use the term God the Son. Never use the term God the Son. Hello? Hindi mo po pwedeng gamitin yung terminology na Diyos anak. Never in the Bible mababasa mo yung Diyos anak. Meron lamang ay ang anak ng Diyos. Hello? It is an erroneous teaching to say God the Son. No. Kasi pag sinabi ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, tatlong God na yun. No. And you are pertaining to the Trinitarian teaching. Hindi po yan tama. So do not say God the Son. We only say Jesus is the Son of God, which means galing siya sa Diyos at siya ang Diyos na naging tao. Hello? Kapag si mama na tao, ang anak niya ba tayo? Hindi. Ang anak ng tao, tao. Kaya ang anak ng Diyos, ang anak ng tao ay tao. Ang anak ng Diyos ay Diyos. Hello? So Jesus, when we say Son of God, it means Jesus in His human flesh. He is the only begotten Son. Ibig sabihin, siya yung tao, siya yung Diyos na nagkatawang tao. He is the Son of God. Katulad ko, I am one person. Ilan ako? Isa. Pero I am the father of Bogart. Wala pa si Bogart. Pero I am the father of Bogart. Hello? Pero hindi mo, tapos, I am the son of Michelle. And I have a spirit. Hindi nga, nasa aking Holy Spirit din ng Panginoon. Amen. So I am the father of Bogart, son of Michelle, and I am the Holy Spirit of God. Pero isa lang ako. Hindi mo pwedeng sabihin, Bogart the son, Bogart, Jonathan the father. Amen? Ay, hindi. Basta yun. Hindi mo kung pwedeng pag-iwa-iwalayin dahil lang meron akong tatlong roles. Kaya bakit minsan nalilito sila na nagiging tatlo yung isang Diyos? Why? Dahil sa Old Testament, He was the Father. Why? He created everything. He is the Father.
In New Testament, He is the Son. Why? Dahil nagkatawang tao siya, naging anak siya. Bakit siya anak? Kasi naging tao siya, naging alipin siya para tayo matubos. And in our time, He is the Spirit. Hindi natin siya nakikita by flesh, but we feel Him in our hearts. He is the Holy Spirit. Now, that is the Son of God. Tingnan naman natin yung Son of Man. Son of Man, this term draws attention primarily to the humanity of Jesus. It alludes that He is the offspring of mankind. Pag sinabi ng Son of Man, yun lang yun. The Son of Man. Siya yung anak ng tao. Why? Kasi nga tao din siya. That's why we say Jesus has two natures. He is God and He is also man. Kaya nga tinawag siyang the Son of God and the Son of Man. Amen. Ang ibig sabihin ng Son of God, Son of Man, ikaw, pwede kitang tawagin ng Son of Man. Bakit? Because lahat ng may magulang na tao, nung Old Testament, ang tawag sa iyo ay Son of Man. Lahat ng merong tatay o nanay na tao, magsabing praise the Lord. Amen? Tao yun. Amen? Ginagamit din ang Son of Man sa mga prophets to connect. Pag sinabi Son of Man, authority and power. Yung mga prophets noon, ang tawag sa kanila ay Son of Man. Why? Dahil yung authority ng Diyos ay nasa sa kanila. Kung ano sabihin nila, yun yung sinabi ng Diyos. Amen? But Jesus, si Jesus naman, tinawag siyang Son of Man dahil sa kanyang pagiging tao, nasa kanya ang otoridad, amen, at ang kapangyarihan ng langit at ng lupa. Sa Matthew 24:30, the Bible says, "And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. All the tribes of the earth mourn. They shall see the Son of Man coming in with the clouds of heaven with power and great glory." Pag sinabi mong Son of Man, siya yung tao na mayroong otoridad at kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Sabi ng Matthew 25:31, "When the Son of Man shall come in His glory, all the holy angels with Him, they shall sit upon the throne of His." So, pag sinabi natin Son of God, ibig sabihin, si Jesus ay yung Diyos na nagkatawang tao. Pag sinabi naman natin Son of Man, no? Pag sinabi natin Son of Man, it denotes that Jesus is fully man, totoong tao siya. Bakit siya totoong tao? Dahil nanggaling siya sa tao, kay Mary na tao. Amen? Pero sa kanyang pagiging tao, nasa kanya ang otoridad at kapangyarihan ng Diyos. Everybody say Amen. So, Son of God, ibig sabihin, begotten, nag-iisa, is the fully God, no, in human flesh. Son of Man, ibig sabihin yung kanyang pagkatao na mayroong kapangyarihan at otoridad. Again, these two terms will give us a way back to the truth that Jesus have two natures. He is fully God and fully human. Palakpakan muna natin sa mga. Iiwanan natin yung lesson na si Jesus ay fully God and fully man. Alam ko naintindihan lahat ng nakaintindi na sa maraming chapters na ating dinahanan. Lahat ng nakakaintindi na si Jesus ay Diyos at tao. Magsabing praise the Lord. Naintindihan ba natin na si Jesus ay totoong Diyos? At siya rin naman ay totoong tao? Diyos siya dahil nagawa niya mga bagay na tanging Diyos lang makakagawa. Bumuhay ng patay. Amen? Binuhay niya ang sarili niya. Amen? Tao rin naman siya dahil nagagawa niya lahat ng mga bagay na tanging tao lang ang nakakagawa. Now the question is, alam natin na niligtas tayo ni Lord. Alam natin na naging tao si Jesus, ang Diyos naging tao, para para maligtas tayo sa mga kasalanan. Ang question ko sa atin ngayon, was there any other easy way to redeem us? Meron pa bang ibang paraan na mas madali na pwedeng gawin ng Panginoon para maligtas tayo, hindi na yung bababa siya, magiging tao at papatako sa krus? Meron pa bang ibang daan o tanging ang kamatayan sa krus ng Kalbaryo ang tanging daan para maligtas tayo?
Brother Ron, meron pa bang ibang daan? O yung krus lang ng Kalbaryo yung tanging daan na pwede niyang gawin? Yes or no? For 1 billion pesos. Care of Brother Onel. Wala na. Si Sister Nice. Wala na. Si Mama. Wala na. Siyempre, lahat ng tatanong ko, wala na. Ano na eh, siyempre, pag umiba pa ako dito, delikado ako. Bakit yan eh? Mali sila, mali rin ako. Hindi na ako mag- ganyan kayo ah. Ang sagot po doon ay wala na. I mean, yes, God is all powerful. Sa isang, pwede niya linisin lahat ng kasalanan natin. Sa isang, burahin niya na lang lahat ng kasalanan natin. Sirain niya ang kingdom ng demonyo at magbabagi na tayo lahat at tayo ligtas na. Yes, pwedeng isang, tama? Kaya niyo gawin yun kasi Diyos siya eh. Pero, ito yung gusto ko sa ating Diyos. Ang Diyos, siya ang Diyos ng hustisya. God is a God of justice. Paano ko nasabi yun? Kahit siya na yung Diyos at siya ang gumawa ng batas, maging siya susunod sa batas at susunod sa proseso. Kita niyo yung minsan corrupt na officials, pag hindi na pumipili yung mga yan, sumushortcut na lang. Diba? Ang Diyos natin hindi ganoon. Kung ano ang batas at proseso, susundin niya. Kaya nga ang Diyos naging tao dahil yun lang ang tanging paraan ayon sa batas para tayo ay maligtas at matubos niya sa ating mga pagkakasala. Amen. Dahil sa batas, marami pong requirements para matubos ang kasalanan ng tao. At lahat ng requirements na yun, hindi pwedeng gawin ng Diyos. Ang tanging pwede lang mag-check doon sa requirements ng pagtubos ay tao. Ano yung mga requirements na yun? Ang requirements na yun, yung magtutubos, okay, pakita tayo lahat, yung kung meron gustong magtubos sa kasalanan ng tao ayon sa Old Testament, kailangan niyang ma-fulfill lahat ng requirements na ito. Ano yung mga yun? Dapat maging siyang sacrifice, maging siyang propitiation or barter, kailangan niyang maging substitute, kailangan niyang maging kinsman redeemer, kailangan niyang maging reconciler, mediator, advocate, kailangan niyang maging high priest, kailangan niyang maging second Adam, higit sa lahat kailangan niyang maging example. Dapat lahat ng ito mag-check bago matubos ang kasalanan ng isang tao. So yung manulubos, dapat matupad niya lahat. Sa pag-aaral natin ngayong gabi, titingnan natin kung nagampanan ba ni Jesus yung mga requirements niya. Una, sacrifice. Everybody say sacrifice. Dapat daw yung manulubos ng kasalanan, maging siyang handog. Kailangan niya maging sacrifice. According to God's plan, ayon sa batas, sabi ng Hebrews 9:22, almost all things are by the law purged with blood. Without the shedding of blood, there is no remission of sins. Anong sabi ng batas? Kung walang dugo na tutulog, walang kapatawaran. Hello? Kung walang dugo na tutulog mula kung sa manulubos, wala pong kapatawaran na mangyayari. So, there is only remission if there is blood. No? Question. Bakit hindi na lang pinagtubos yung dugo ng hayop katulad ng ginagawa nila doon sa Old Testament? Sa Old Testament po, walang tinutubos na kasalanan. Ang ginagawa lang sa Old Testament, tinatakpan. No? Kasalanan dito, nangopya ka, nangupit ka, pupunta ka sa dakilang saserdote, magdadala ka ng kambing. Sasabihin mo sa dakilang saserdote, Father, High Priest, nangopya po ako, nangupit po ako. Ito po yung kambing. No? Ito po yung dugo na iaalay
Yung dugo ng hayop, hindi niya nilinisin yung kasalanan ng tao. Gagawin niya itatakpan lang upang yung Diyos na tumitingin sa tao ay hindi makikita yung kanyang kasalanan. No? Kaso, sobrang dami ng kasalanan ng tao. Sabi ng Hebrews 10:4, "For it is no longer possible that the blood of bulls and of goats should take away sins." Dahil lumapaw na ang kasalanan ng tao, hindi na kayang takpan. Hello? Sino dito naniniwala na mas malala ang mundo ngayon kaysa dati? Hello? Uy. Hindi na kaya ng dugo ng hayop na takpan ng ating mga kasalanan. Brother Joe, kung hindi na kaya ng dugo ng hayop, edi sana gumamit na lang si Lord ng ibang tao. Hello? Mari, yung dugo na lang ni Judas. Judas rin naman siya. O kaya yung dugo ng mga dapat sasapak kay Jesus. Diba? Yun na lang yung hinanay na dugo. Kaso dapat yung dugo, kaaya-aya sa harapan ng Diyos. Yung sabi ng Romans 3:23, "For all have sinned and come short of the glory of God." Eh lahat nagkasala at walang umabot sa kaluhuran at sa trono ng Diyos. Lord, so hindi pwedeng hayop kasi dapat dugo ng tao. Hindi pwedeng dugo ng tao kasi walang deserving na ihalay. Kasi lahat nagkasala. Ang problema ngayon ng Panginoon, siya lang ang tanging walang kasalanan. Kaya naisip ng Diyos, ako na lang ang bababa at mag-aalay ng aking buhay upang ang aking mga anak ay maligtas. Now, hindi ko alam kung grateful tayo doon o minsan tinitik advantage natin. But as for me, my God is a loving God. Naisip ng Diyos yun. Hindi na pwedeng hayop, hindi na pwedeng tao. Wala na hopeless na to. Ako na lang ang bababa. Iaalay ko ang aking buhay upang sila ay maligtas at matupos sa kanilang pagkakasala. So God prepared a body. Ang Diyos mismo naghanda ng katawan. Hebrews 10:5, "Wherefore when He calleth into the world, He said, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me." Ayoko na ng mga alay na yan. Maghahanda na lang ako ng katawan. Hello? At yung katawan na yun ang aking iaalay. Palakpakan nga natin ang ating Diyos. Yun yung Diyos mo. Yun yung Diyos ko. Hindi siya tumawag ng iba na, "O ikaw, alay kita." Hindi. Hindi siya tumawag ng pangalawang Diyos na, "O ikaw, God the Son, no? Alay kita." Hindi. Siya mismo. Hello? Yung Diyos mismo. He prepared a body that will be a sacrifice. Kaya sabi Hebrews 2:14, dahil sa mga anak naging dugo niya ay tao, no? Naging tao rin si Jesus. Naging tao rin si Jesus. Kung tao rin siya, hindi dapat sinabi ng Bible na naging tao si Jesus. Hindi. Kaya nga siya naging tao kasi hindi naman siya dating tao. He was God. Pero naging tao si Jesus. At tulad nila yung laman ng dugo, ginawa niya ito upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mawasak niya ang dyablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. Sa pamamagitan din ng kanyang kamatayan ay pinalaya niya ang lahat ng tao na buong buhay nila ay inalipin ng takot sa kamatayan. Dahil sa kamatayan ng ating Diyos, tayo ngayon ay malaya na at hindi na tayo alipin ng dyablo. Wow! What a sacrifice. So this is one of the purpose of the Son. Nagampanan niya po ito. Sacrifice. Next. Nung naging sacrifice si Jesus, naging din siyang substitute. Everybody say substitute. Ano yung sabihin ng substitute? Sa Tagalog? Kahalili. Amen? Sa basketball, sub. Pagod na yan, ako naman. Tama? Ano yan? Foul trouble na yan. Ako naman, pasok niyo ako. Ganun ang ginawa ng Panginoon Jesus. Di na nila kaya. Ako na. Kita niyo yung kaninong commercial yan,
ako na. Ano yun? Marwas ba yun? Marwas yun, no? Ano? Ako na. Ha? Ano nagbabay? Amen? Pangit na illustration, pero ganun din ang sabi ng Diyos. Anak, ako na. Bakit kailangan ng substitution? Dahil lahat ng kasalanan kailangan bayaran ng kamatayan. Romans 6:23, for the wages of sin is death. Kapag may kasalanan, may kamatayan. Pero anong ginawa ng Diyos? Siya ang tumanggap ng kamatayan. Isaiah 53 verse 5, He was wounded for our transgression. Sinaktan siya. Amen? Dahil sa ating pagkakasala. He was bruised, binugbog siya sa ating mga pagkukulang. The chastisement of our peace was upon Him. Siya ang ating kapayapaan. And with His stripes, sa kanyang mga latay, tayo ay gumaling. Lahat dito ng pinalaya ng latay ng Diyos, sabi, praise the Lord. He was more than a martyr. Hindi lang siya basta martyr. Ang ginawa niya ay natikman niya. Bagaman siya ay Diyos, tinikman niya kung ano ang karanasan ng kamatayan. Hebrews chapter 2 verse 9. Dahil sa kagandang loob niya Diyos sa atin, niloob niya si Jesus ay makaranas ng kamatayan. Para kanino? Para sa lahat. Para sa lahat. Of course, the only way God could be a substitute, hindi pwede maging substitute yung Diyos. Kinailangan yung maging tao para maging substitute. Amen? Ang Diyos hindi pwede maging substitute sa tao. Hindi pwede yun. Ang pwede lang mag-substitute sa tao ay kapwa niya tao. Kaya nga ang Diyos naging tao. Hello? Upang maging kahalili natin sa kaparusahan ng Panginoon. Now, next, that was substitute, siya din po ay naging, everybody say, kinsman redeemer. Ulit, lahat magsabi, kinsman redeemer. Ang ibig sabihin ng kinsman, kamag-anak. Everybody say, kamag-anak. Ang ibig sabihin kasi nito, mga kapatid, sa Old Testament, kung ang isang tao ay nagkaroon ng utang at naging alipin o kaya sinanla niya yung kanyang mga pag-aari, hindi pwedeng tumubos ang kahit na sino doon sa kanyang mga utang unless na yung tutubos ay kamag-anak niya. Hello? Sabi ng Leviticus 25, kung sa inyo ay may maghirap at mapilitang magbenta ng kanyang ari-arian, iyon ay dapat tubusin agad ng pinakamalapit niyang kamag-anak. Kaya si mama, kung nagkautang o nasanla niya yung TV, washing machine, rep, ang pwede lang magtubos sa kanyang utang ay kamag-anak kaya kami. Kahit bigyan siya ng gusto ng tubusin ni Pastor Romel yung utang niya, di pwede. Kasi dapat manggaling ito sa kanyang kamag-anak. Ganun po sa Old Testament. Sa batas, ganun din. Dapat ang kinsman redeemer, kaya nga, again, discuss ko ito last chapter, yung story ni Ruth kay Boaz. Kailangan si Boaz, yung naging asawa niya. Si Boaz ay malapit na kamag-anak ni Naomi na kanyang mother. Kaya yun ang pwedeng tumulong sa kanya. At ginawa niya asawa si Ruth. So, sa kanyang pagiging tao, naging kamag-anak natin si Jesus. Kung Diyos lang siya, hindi natin siya kamag-anak. Kikita niyo po? Hello? Kung si Jesus, Diyos lang siya, hindi natin siya pwede maging kinsman redeemer. Kasi Diyos siya eh. Hindi naman natin kamag-anak ng Diyos. Pero nung naging tao siya, sabi ng Hebrews 2:11, sapagkat ang gumagawang banal at ang mga ginawang banal ay tawag nagmula sa isa. Dahil dito ay hindi nahihiya si Jesus na tawagin silang mga, anong tawag niya sa atin? We are the brethren of Jesus. Alam mo ba na meron kang kapatid kay Jesus? Hello? Jesus is not just your father, He is also your brother. Wow. Bakit? Bakit kailangan yung maging kamag-anak natin? Dahil nga kailangan ng tutubos sa ating kasalanan ay maging kinsman redeemer. Kaya nga, kung naging kinsman redeemer natin siya, sabi ng Bible, Romans 3:24, sila ngayon ay tinuturing na ganap ng kanyang biyaya at bilang kaloob sa pamamagitan ng pagtubos na kay Kristo Jesus. Natubos tayo ni Yesu Kristo dahil naging siyang tao at naging kamag-anak natin siya. We are now His brethren. Palakpakan natin ang Diyos. So that is
inside of you. Next, next, kailangan din ng manunubos na maging siyang mediator and reconciler. Everybody say mediator. Everybody say reconciler. Anong Tagalog ng mediator? Tagapamagitan. Ano yung Tagalog ng reconciler? Tagapag-ayos. Pag may nag-aaway, siya ang reconciler. Peacemaker. Amen. Sa pagiging tao ni Jesus, naging siyang mediator. He is the representative of men for God, being the reconciler. Praise God. Sabi ng 2 Corinthians chapter 5, lahat ng ito mula sa Diyos na tayo pinagkasundo niya, pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. At binigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagsundo sa mga tuwid kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanilang kasalanan at pinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Dahil daw sa pagiging tao ni Jesus, nagkasundo ang Diyos at ang tao. Alam niyo ba na nung wala pa si Jesus Christ, nung hindi pa natin tinanggap ang Panginoong Jesucristo sa ating buhay, you are the enemy of God. No? Do you know that you were dati kang kaaway ng Diyos? For those who are not with me are against me. Sabi ng Diyos, ang hindi sa akin ay kaaway sa akin. Hello? Pero kung tayo tumanggap na sa Panginoong Jesucristo dahil siya yung ating reconciler, siya yung ating tagapagkasundo, tagapag-ayos, yung ating relasyon ngayon sa Panginoon, sa Diyos ay nanungkal. Yung dati na wala nating relasyon sa Diyos ay nanungkal. Why? Simula nung tinanggap natin ang kaligtasan mula sa Panginoong Jesucristo. Kaya ang tao wala kay Jesucristo ay kaaway ng Diyos. Hello? But you are a friend of God. I am a friend of God. Pwede ba sabihin ng lahat, I am a friend of God? I am a friend of God. Parang hindi ba ayaw The gap between a holy God and sinful men. Hindi pwedeng makisama yung banal na Diyos sa makasalanan tao. Pero dahil sa sacrifice ng Panginoong Jesucristo nung siya'y naging tao, nagtagpo yung pagiging Diyos at yung pagiging tao. Nakita nyo? Diba? Nakahiwalay yung Diyos dahil siya'y banal. At nakahiwalay sa kanya yung tao dahil makasalanan ng tao. Pero dahil si Jesus dumating, siya yung Diyos at tao rin, nagkaroon ng reconciliation yung Diyos sa Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ng 1 Timothy 2:5, sapagkat may isang Diyos, stop na tayo. Sabi ng unang part, sapagkat ilang Diyos? May isang Diyos. At may isang tagapamagitan sa Diyos at sa mga tao. Ang tao, si Kristo Jesus. Bakit niya sinabing ang tao si Kristo Jesus? Bakit niya naman sinabi, brother, wala lang, si Jesus? Why? Because Jesus has two natures, God and human. Carefully, si Pablo na sinasabi niya, yung mediator ay yung pagiging tao ni Jesus, hindi yung pagiging Diyos. Amen? Merong isang Diyos at merong isang tagapamagitan sa Diyos at sa tao, yun ay yung pagiging tao ni Kristo. This again is one of the purpose of the Son of God, to be a mediator and reconciler. Next, He is also our high priest. Everybody say high priest. Ang high priest, ng Old Testament, siya naman pwede pumasok doon sa banal na trono ng Diyos at makipag-usap sa Panginoon. Doon, yung high priest, magmamakaawa sa Diyos upang ang kasalanan ng kanyang bayan ay matubos, malinis. Pero sa New Testament, si Jesus ang ating high priest. Hebrews 6:20, Jesus made a high priest forever. Hello? Si Jesus daw siya ang naging dakilang saserdote
magpakailan paman. After the order of Melchizedek. Hindi na tayo mag-aaral patungkol kay Melchizedek. Mahabang pag-aaral yan. Pag-aaralan natin yan sa ating series na tinatawag na Old Testament. Now, through His sacrifice and atonement, dati yung high priest lang yung pwedeng mag-access sa trono ng Diyos. Now, tayo lahat ay pwede na magkaroon ng access sa trono ng Diyos. Hebrews 4:14 and 16. Seeing that we have a great high priest, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Let us therefore come boldly into the throne of grace. Pwede na tayo ngayong tumawag sa trono ng Diyos dahil meron tayong dakilang saserdote na si Jesus Cristo. So that is the high priest. Next, second to the last, si Jesus din po ay naging advocate. Everybody say advocate. Advocate. Parang apat na lang yun. Lahat magsabi advocate. Advocate. Ang advocate, ang ibig sabihin ng advocate, sino din nakakaalam ng Tagalog ng advocate? Kunwari yung presidente, meron mga hinaapi. Sabi niya, ang aking advocacy. Ano ibig sabihin ng advocate? Tagapagtanggol. Hello? Promoter. Folks, you promote the good, you promote the well-being of someone or of something. You advocate for it. So ang Diyos, si Jesus, nung naging tao siya. Bakit siya naging tao? Para tayo ay magkaroon ng tanggol. Hindi yun. Tayo magkaroon ng nagbibilyag din, no? Tayo magkaroon ng tagapagtanggol. Sino dito nangangailangan ng tagapagtanggol? Meron kang tagapagtanggol kay Jesus. Naging tao si Jesus para ikaw at ako ay matanggol niya. Sabi niya, 1 John 2:1, mga munti kong anak, ang mga bagay na ito'y sinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit, kung ang sino man ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesus Kristo na siyang nakunin. No? Nandiyan ang Bible kung tayo hindi magkasala. Ngunit kung magkasala pa rin tayo, hello? Meron tayong advocate, meron tayong tagapagtanggol. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. If we sin, even after conversion, we have someone who will plead our case for mercy. That is the man, Jesus Christ. Hindi siya pwedeng maging advocate kung hindi siya tao. Kasi, kapwa niya ng tao, kung pwede niyang i-advocate. So, si Jesus ay naging advocate. He also became the second man. Or second Adam. Siya ang naging pangalawang Adan. Everybody say Adan. Sino si Adan? Sinabi niya kanina. Sawa ni Eva. Siya ang representative ng humanity. Hello? Siya yung representative ng tao. Si Adan. Adam, or tawag sa Bible, is the first man. He is the representative of humanity. Kaso yung problema, yung ating representative, siya rin yung unang nagkasala. Kaya nga sabi ng Bible, amen, kung paano ang kasalanan ay pumasok sa tao, sa isang tao. And then in the third verse, after that verse, sabi niya, gayon din naman, papasok ang biyaya ng Diyos sa katauhan ni Hesus Kristo. Kasi yung unang Adan, nag-fail. Bakit? Sabi kasi ng 1 Corinthians 15, so it's written, the first man, Adam, became a living being. Of course, kung hiningahan siya ng Diyos sa kanyang ilong, sa kanyang nostril, ang sabi ng Bible, and man became a living soul. Amen? Si Adan ay naging living being ng buhay. Pero yung huling Adan, he is a life-giving spirit. Yung unang Adan, binigyan ng buhay. Pero yung pangalawang Adan, siya mismo yung nagbibigay ng buhay. Kita po? The spiritual did not come first, but the natural. Yung una daw natural.
Yung pangalawa ay spiritual. The first man was of the dust, galing sa alikabok. Pero yung second man ay galing sa kalangitan. Hello? Bakit kailangan niya maging second Adam? Bakit kailangan niyang maging tao? Why? Kasi yung unang Adan na naging representative ng tao ay nagkasala. At nag-fail. Now, ang Diyos mismo ang bumaba, naging tao, upang magkaroon ng bagong representative ang tao. Kaya nga nung last chapter, di ba sinabi ko, kung sabihin na tao lang kasi ako. Hello? Nagkasala. Anong reason? Tao lang kasi ako. Pwede mo sabihin nasa Old Testament ka pa. Bakit? Kasi pag sinabi tao lang kasi ako medyo mas applicable kasi yung representative ng humanity, ng tao noon, ay si Adan na makasalanan. Pero ngayon sa ating panahon, na tayo pinupusan ng Diyos, hindi na si Adan ang ating representative. Ang ating representative na ay ang ating Panginoong Yesu Cristo. Kaya, pag sinabi mo, tao lang kasi ako, ini-insulto mo yung representative ng tao. Sino ang representative ng tao? Jesus Christ. Hello? Pag sabi mo lang, tao lang kasi ako. Tao lang kasi ako. Tapos sabihin mo, tao ako. Kaya ko magbago sa tulong ng Diyos. Kaya ko umayos sa tulong ng Diyos. Hindi palaging tao lang kasi ako. Amen? So this is the purpose of God. He became the second and finally last. Bakit siya naging tao? To give an example. Everybody say example. 1 Peter 2:21, sapagkat ukol dito kayo'y tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagdusa, alang-alang sa inyo na kayo'y iniwanan niya ng halimbawa upang sumunod kayo sa kanyang mga iba. Hello? Hello? Naging tao ang Diyos upang ikaw at ako ay iwanan niya ng halimbawa at tayo sumunod sa kanyang mga iba. Therefore, do not be conformed to the pattern of this world, but be renewed, but be transformed by the renewing of your mind. Hello? And we have the mind of Christ. Dapat gawin natin example, hindi yung nakikita natin sa TikTok, o sa Facebook, sa YouTube. Ngayon, gusto mo yung nakikita mo, ikaw din ganun kayo. Di ba? Ang tao kasi, visual copier. Ano ba kasi niyo po ba yun? Ang tao, visual, absorber. Kaya nga yung bata na nakikita, minsan may nakita ko sa amin wala naman kayo kilala banda sa amin Banda sa amin ang lutong ng mura ng anak ko, sabi pa ng nanay, laman niya. Tingnan niyo, anak ko, nagmumura. Proud ba, no? Saan niya nakuha yun? Sa tatay niya, sa nanay niya nagmumura. Dahil ang ba, hindi niya naman tinulong. I believe yung nanay at tatay, hindi naman sinabi, anak, ganito magmura. Hindi niya tinuruan. Ang kailangan lang gawin ng parents, gawin. At yung anak, susunod. Tayo, pag ang araw mo, 50% cellphone, 50% TikTok, 50% mga pinapanood mo mga rapper na puro tato na may date. Bigyan kitang 1 year bago ka magkatato. No. Humans are visual observers. Mas gagayahin mo. Hindi masyadong ginagaya. Hindi ko na alam kasi yung research Pero mas malaki yung percentage na gagayahin ng tao yung nakikita niya kaysa sa naririnig niya. Hello? Sabihin mo sa anak mo, Nak, dapat nagtututbrush ka lagi. Ikaw hindi ka nagtututbrush. Once a week lang. Sabihin ko sa'yo, hindi magtututbrush yung anak mo. Kasi mas matimbang yung nakikita niya kaysa sa naririnig niyang sermon mo. Ganyan kayo. Ang tatamad ninyo, tamad ka siguro. Yun yung nakikita niya. Hello? Kaya nga tayo, kapag ang araw natin, ang buhay natin, ay punong-puno doon sa mga aral ni Kristo,
Doon ka pa lang magiging tunay na Kristiyano. Huwag mo sabihin sa akin, Kristiyano ka, ang araw mo puno ng TikTok. Hindi ka Kristiyano. Hello? Ang Kristiyano, punong-puno ng salita, ng aral ni Kristo, na ang ibang tao ay makikita niya doon sa tao. Wow! Nakaka-bless kasi Kristiyano siya. Hindi yung, ay Kristiyano yan. Hello? Kaya huwag natin sayangin yung example. Ano sabi ng Bible? Si Kristo nagdusa alang-alang sa inyo. Bakit siya nagdusa? Upang iwanan ng halimbawa, upang sumunod kayo sa kanyang mamaya. Alam niyo po, yung sacrifice ni Jesus, hindi lang para matubos tayo sa mga kasalanan. Yung sacrifice ni Jesus ay para tayo ay sumunod sa kanyang kaluluwa. Sino dito nakarinig ng come as you are? Kahit sino ka pa, lumapit ka kay Kristo. That is true. Kahit sino ka pa, lumapit ka kay Kristo. Pero, hindi tama yung matagal ka na kay Kristo, ganun ka pa rin. Kaya nga sabi sa atin, we should be born again. Diba? Huwag mong paniwala yung, I am born this way. Ganito akong pinanganak. Ganito ka talaga pinanganak. Kaya nga, kailangan yung ipanganak muli. No? Because Christianity means following the steps of our Lord Jesus Christ. Nung nandito siya sa mundo, iniwanan niya tayo ng halimbawa. Sino dito yung handa na sumunod sa iyapak ng ating Panginoon Jesus? Hindi ko naman sabihin na mamaya magpapako na tayo sa krus. Hindi ganun. Pero yung ginawa ni Kristo na nagmahal, hello, nagpatawad, sumunod sa utos ng Diyos, naging banal dahil siya ay banal, naging matuwid dahil siya ay matuwid, sinubukang maging matuwid, amen, sa tulong ng Diyos. Ganun po tayo na. And I think the greatest purpose, yung pinakadakila sa lahat, pinakadakilang rason kung bakit naging tao ang Diyos, sa lahat ng sinabi natin sa gawin ito, ang pinakadakilang reason kung bakit naging tao ang Diyos, the greatest purpose of God being the Son or man, is love. Dahil mahal ka niya at mahal niya. Mahal niya ang simbahan ito. Kaya nagkakamis kami na ngayon dahil mahal niya tayo. Ayaw niya na yung kita sa Tita Tess. Dito lang ako Tita Tess. Habang nag-worship, nagkakaroon na tayo ng kasama. Dahil mahal tayo ng Diyos. Naging tao ang Diyos dahil mahal niya. So that love, alam na natin yung mga turo na ito eh. Amen? Tagal na tayo sa mga. But let this be a reminder that this love from the Lord Jesus Christ, ito yung maging motivasyon natin. Motivation na sa araw-araw anumang pagsubok, hindi tayo tatalikod sa paglilingkod. Why? Because there is a God who loves us so much that He gave His only begotten Son. That is Jesus Christ. After all, this is the center of Bible. The center of Bible is this. Jesus loves us. And this is the whole doctrine of God. Panampakan natin ang Diyos. Sabi ko kanina, this is the second to the last chapter ng Breaking Downs. Totoo po yun, pero yung lesson natin tapos na. Gusto ko ma-excite kayo next week. Yung mga nandito, magdala pa kayo ng mag-imbita pa tayo sa Friday service. Medyo dumadami na tayo Friday. Kasi overnight. Ay, hindi naman. Overnight din, no? Pero maganda yan, dumadami tayo sa Friday service. Pero next week po, ang gagawin natin is